Hello guys! Welcome back to Kumpisalon. Alam niyo wala pa akong intro hanggang ngayon for YouTube. Kasi, sorry kung matagal ako hindi nagpo-post ng mahabang Kumpisalon for YouTube. Puro naka-portrait sila kasi galing TikTok yung mga yon. Tapos short form sila. Wala pa akong intro. Hindi ko na alam yung intro ko. Mag-umpisa ka na ng mga kasalanan dito sa Kumpisalon. Pwede wag na! Ayoko nang gumawa din na tamad na ako. Basta chismis na lang tayo dito. By the way, kung meron po kayong mga confessions na gusto nyong i-confess kay Ate Bebs dahil takot na takot kayong mahusgahan, ang link ay nasa description box. I-check it out nyo na lang dyan. So, doon kayo mag-confess. Kung nahihiya kayo, mga kabalastugan, kabastusan, mga nakakahiya, nakakagalit. I'll try my best not to judge you guys because I'm not a judger. Only judgers judge you by the cover of your book by the judges in the Supreme Court with your judgmental judge bubblegum. Ito ang una nating confessor. Pangalan niya ay Strawberry Cheesecake. Sa strawberry flavor, yun mo anak. Kay Ate Bebs, nung isang araw lang nangyari to. Hindi kami LDR ng boyfriend ko, pero nasa kabilang bayan pa siya. By the way, he's 27 and 26 naman na ako. Matanda na kayo, age ko lang kayo, be. So, mga adultings na. Syempre, dahil bumabagyo, mas pinili namin ang safety ng isa't isa kesa sa tawag ng laman. Okay? Hindi ko alam kung saan mapupunta to. Eh di ayun, magka-video call kami at nag-iinit na nga kami. Si Kuya mo, nag-start mag-jack and poy. Bakit kailangan jack and poy? Mag-jabol. Ayan na, mag-jabol. Tapos ako naman ay nagtataka kasi hindi ko siya marinig. Eh may sinasabi siya. Like, nakabuka yung mouth niya. So parang yung... Nakuha niyo yung sinabi ko. Sabi ko, ang cookie ko na kulay rosas, namumukadkad pag himas-himas. So, nilakasan ko yung volume. Napansin ko, tinignan ko ang cellphone ko. Nakakonect pala yung phone ko sa speaker ng kapatid ko! The Bluetooth device is ready to pair. Oh my God! Kasama pa naman niya yung mga tropa niya sa baba. Tapos edi yun, in-off ko na yung Bluetooth. Tinanong ko siya kung anong sabi niya kasi hindi ko narinig. Ang sabi daw niya ay, gigil na ako. Tapos naririnig ko pa, nagtatawanan yung mga tropa ng kapatid ko. May ganda nakakahiya. In the end, edi sinabayan ko rin boyfriend ko na magjabol. In fairness naman sa'yo ha, that moment, that Bluetooth device is ready to pair. It didn't hinder you sa pag-iinit ng iyong katawan. In fairness naman sa'yo, I admire the dedication. Sabi, pero sa comment section, sabi ni Strawberry Cheesecake, correction, gigil na ako sa'yo. Yun daw. Medyo umatras tuloy livogity ko, mga ate ko. Next confession! I just want to share this story about a guy whom I met lang sa Tinder. By the way po, I am your silent fan. So ito na nga. Before ko siya na-meet, wala po talaga akong Tinder account. I've been single for almost 4 years na and naka-move on naman na ako din sa past relationship ko. Since single naman din daw ako, one of my friends told me na mag-download ako ng Tinder just to meet new friends or a new one. Kasi sabi ng friends ko, I need ko na daw makipaglandian. Saglit lang ha. Meet new friends, Tinder, bakla. Wala kang mamimit na friends sa Tinder. Sinasabi ko sa'yo, ang hanap ng mga tao sa Tinder ay hotdog, tsaka petchay. Seryoso. Parang lahat ng mga tao doon parang init na init. Ginit sila doon. Kaya nga mas bet ko ang Bumble eh. Alam niyo ba, effective ang Bumble kasi na-meet ko ang second ex ko sa Bumble at nag 2 years din kami ha. I mean, to be fair, nag-break kami pero wala naman talaga problema sa relasyon namin nun. It's just that mutual decision naman ang breakup. Pero alam mo yun, yung parang mahal mo pa rin yung tao pero because of the situation, hindi na kayo pwede, chuchu-barurut, ganyan. So yun, share ko lang. Wala kayong pake, pero sinabi ko lang. Wala kayong magagawa, video ko to. Manunod kayo. Ayun! Nag-download ako, nag-login, at nag-swipe na mga profile. Until may nag-message sa akin na isang guy. Pangalanan na lang natin siyang J. Uy, si JR ba yan? O si J Zam or J Taruk, J Minay. Si J ay cute, puti at hindi boring ka-chat.
Tumagal yung getting to know each other sa chats hanggang sa nag-aya na siyang mag-meet kami sa mall. Nag-agree naman ako since malapit lang yung mall sa bahay. So nag-set kami ng date and time. On the day na ng meet namin, very prepared si bakla. At pumunta ako sa mall. Chinat ko siya. Nandito na ako sa mall. Nag-reply naman din siya na papasok na siya. So nag-antay ako ng 5 minutes hanggang sa may lumapit sa akin na lalaki. Gwapo naman din pala siya sa personal. Ay, maayos. Uy, sobrang rare niya na may gwapo sa Tinder. Sorry. Pero alam niyo, kapag talaga nahanap niyo na yung the one, wala nang pogi sa paningin niyo. Parang yung partner niya na yung pogi forever. Maayos siyang manamit at cute yung smile niya. Nag-hi and hello kami, tapos nag-usap-usap, and then lakad-lakad. Habang nag-uusap kami, bigla siyang lumapit ng konti, to the point na nagdidikit na yung mga braso namin. Alam niyo, nakakakilig yung ganyan, lalo na pag first time mong ma-meet yung person. Tapos, alam mo yung konting physical touch lang or physical contact lang, yung parang kilig na kilig ka, yung kumakabog yung salo mo, yung kumakabog yung puso mo, and then yung kinikilabutan ka, hindi ko ma-explain. OA ko. Pero kasi nakakamiss yung ganung experience. Kasi syempre, no, iba na yung kilig ng may jowa ka doon sa kilig nung first time mo ma-meet yung jowa mo. Alam mo yun, yung parang, hanggang saan kaya mapupunta tong kwentong to? Suddenly, napahinto ako. Bakit? Bigla akong may naamoy. Ano yung amoy? Ang asim ng amoy! Imaginein mo yung baho ng bulok na sibuyas. Tapos, samahan mo pa ng asim. Sure ka na siya yun? Baka naman dumaan lang. Baka naman, ano mo yun, may taong dumaan tapos hindi mo napansin na yun pala yung nangamoy. Alam mo yun? O baka galing kayo sa talipapa. Wala ba kayo sa talipapa? Ay, nasa mall pala kayo, no? Hindi ko talaga in-expect noon kasi ang fresh ng datingan niya. Hinanap ko talaga kung saan yung mabahong amoy hanggang sa na-confirm ko. Nasa kilikili niya nang gagaling. Na-turn off ako bigla sa kanya. Pinagpatuloy ko pa rin ang date namin. Buti na lang, may dala akong Vicks inhaler sa bag ko. All throughout ng date namin, lagi ko sinisingot. Sumakit na kasi ulo ko sa baho, ate babes. Nung nakauwi na kami, binlock ko na siya sa Tinder at in-unmatch ko kagad. Hindi na kami ulit nag-usap ang nagkita pa. Sana sinabihan mo na din. Sabi dito, kahit sino naman matuturn off sa ganyan, nakakahiya naman na sabihin yan dahil first meetup pa lang, pero mura lang talagang tawas at deyo. Ito naman, prangkahin mo na agad, sabihin mo may foul odor siya at hindi ka comfortable na manaamoy yun. Make it real, hindi yan mababago kung walang pupuna. 2025 na, mura lang deodorant. Kung hindi kaya deyo, tawas na may halong dasal. Hindi ko expect yung may halong dasal, bakla. Pero paano mo sasabihin? Alam niyo, kung ako din kasi, hindi ko rin alam paano sasabihin sa tao na mabaho siya. Lalo na kung yun nga first date. I mean, hindi naman ako super people pleaser, pero alam niyo ba yun? Yung parang ayokong nakakaramdam ng second-hand embarrassment para sa tao. Ayoko rin na-hurt yung feelings ng ibang tao. Sensitive ako when it comes to that. Pero ito kasi, para sa kanila din naman yun. Yung parang, what if, sabihin mo na lang, hala, parang baho. What's that? It smells like onions. Is that me? Oh, it's not me. Tapos mako-conscious siya. Ano na lang, parang siguro, sabihin mo na lang sa chat, kung gano'n, na parang, hey, siguro this is, I know na ganito ganyan, I really like you a lot, but I have observed, I have concluded, charing, I have observed that you have odor. You have onion smelly kilikili. I have a suggestion. You might want to try the Dio spray of Dove. Mga ganun. Hindi ko. Kung kayo, paano nyo sasabihin? Comment nyo na lang. O siya! Goodbye! Tapos na po yung kumpisalon. Bye-bye, love you!